1, patuloy, sabi niya, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa pinakaabot ngayon. Sapagkat tunay na tayo pinag-aralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya. So, kinakailangan ngayon, pag nakapakinig ka, pagka napakinggan mo ang utos, lalakipan mo ito ng tinatawag na pananampalataya, pananalig, paniniwala. Dahil kung ikaw ay mayroong pag-aalinlangan sa iyong napapakinggan, hindi papasok ang tunay na pananampalataya. Sabi nga ni Santiago, ang tao may dalawang akala ay parang alon na tinataboy ang tubig ay magkakabila, di ba? Kaya, kinakailangan sabi nga, kung nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka, ngunit humingi ka ng may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan at tatanggapin mo ang tinatawag niya. Ngayon, naroon, yung plano ng Diyos, sinira ng mga tao dahil sa kasalanan. Ito na naman ang kanyang ito na naman, yung plano ng Diyos. Ang plano niya, ang sino bang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Diba? Dahil sa laki ng pagsinta ng Diyos sa libutan, ibigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na, ayun, tingnan nyo, ang pangako niya ngayon, buhay na, walang hanggan. Saan yun? Dito ba sa lupa? Yung buhay na walang hanggan? Hindi. Doon. Sa langit. Ano sabi niya sa Juan 14:1? Pakinggan niyo kung paano nagplano ng Panginoon sa Kristo. Nasirin niyo Diyos. 14:1 ng pagkakasulat niya sa kanyang plano. Huwag magalumihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ako'y iparoroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makapumaroon at kayo na ipaghanda na ng kalalagyan, muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan naman ako doon, naroon, kayo naman ay doon. Ito ang kanyang plano. Bumalik siya doon sa kanyang pinanggalingan sapagkat walang ibang nanggaling sa langit na nagpuntang muli sa langit na bumaba sa lupa. Siya lang. Bumalik siya noon, ang kanyang layunin, yung kanyang plano, ipaghanda ng dakong kalalagyan. Sino? Yung mga sasampalataya. Di ba? Katunayan, parang in-revise na yan sa Revelation chapter 21, verse 4. At papahirin niya ang luha ng bawat isa. Di ba? At pinakita na sa chapter 22 kung ano yung itsura ng bayang banat, yung inihahanda ng Panginoon, na ang lansangan ay ginto. Tapos yung oo, pare-pareho sukat. Hindi ko pwede dun yung malaki yung kay Sister Luella, maliit yung kay Matoni. Ha? Hindi ko pwede pare-pareho yun, pare-sukat. Naging dalawa eh. Oo. Three. Yun, naroon yung plano ng Diyos, dadalhin doon. Kaya lang, sabi doon, sa 27, di ba? At hindi papasok doon ang mga bagay na at magbumas. Ngunit niya sa mga duwag, 21:8, at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga sinungaling, at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan apoy na nagmiling na siya ikalawang kamatayan. So, meron siyang dalawang bagay na inihahanda. Meron siyang inihahanda to. Yung plano niya ganun. Nagagawin ganun. Pero ipinatanong na niya, ipinaalingon na niya, buhay pa ang Panginoon sa Kristo, nasa labas pa siya, ipinatanong na niya kung ano ang mga bagay na palatandaan na posibleng mangyari at makita ng mga tao, maranasan ng mga tao, bago mangyari yung bagay na yun. Sinabi niya, di ba, chapter 24 ng Matthew, nung isama niya kanyang mga alagad, nabukod, pinakita yung mga bagay na mga nagtataas ng mga gusali, at sabi niya, katotohanan ang sinasabi sa inyo, walang bato na maiiwan sa kapwa bato na hindi ibabagsak. Di ba? Ibig sabihin yung pagkagulat
pagkatunaw. Yung pagkatunaw ng mundo. Nagtanong kayo mga alagad, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay nito? At ano ang magiging mga tanda ng iyong muling pagparito? Nilingon niya yun. Yung plano niya na maghahanda siya ng takong kalalagyan, pero merong mga delikadong mangyayari. Magkakanuluhan ng isa't isa, lalamig ang pag-ibig ng isa't isa, etc. Magkakaroon ng gutom, lindol. Pero anong ginagawa ng tao, mga kapatid? Ano ba ngayon ang nauuso? Global warming. Ano kaya gano'n yun? Nagpaplano ang mga bansa, nagkakaisa para huwag daw maging masyadong pulyo. Diba? Mga kapatid, hindi, nagpaplano rin. Ganito. Huwag na kayong gumamit ng ganitong, gumamit na kayo ng ganito, etc. Pagkatapos, para maging masaya, maligaya ang mga pamilya, kailangan magkaroon kayo ng tinatawag na birth control. Diba? Yan ang ngayon, mga plano kayo, nag-aaway-aaway nila, may mga pare, may mga against sila doon, meron ng mga sabi naman ng iba, okay lang yan, etc. Kung mapapansin ninyo, lahat ng mga yan may programa, plano, nagpaplano ang mga tao, pagkatapos palitan na yan, namumulong yan, kurap yan. Diba? O sige, lalagay natin. Catholic, baka kurap din yan. Nakukuha na yung ibig kahit sino makapatid na layo, ang ilagay mo ngayon presidente dyan, yung plano ng Diyos, hindi pwedeng mahasanan yan. Mangyayari, yung yan, katuparan lang yan, yung mga bagay. Ang masakit nga lamang, ikaw yung nagiging instrumento. O ikaw yung kinatutupura. Katulad ba ng pagkapiso? Di ba? Yung pagkapiso, hindi yan yung pwedeng maaaring hindi mangyari ang dahil ng pagkapiso. Ngunit sa aba, noong panggagalingan ng pagkapiso, mabuti pa sa kanya ang bitin ng gilingan sa kanyang leg at hulog sa dagat. Di ba? Pangit pagkasa yung natupad. Pero magagawa mo pang kontrolin yung plano ng Diyos? Hindi pwede. Yung plano ng Diyos yan. Nakasulat na yan. Pero magkakaroon ng one word government. Magkakaroon talaga ng nakasulat. Nakasulat, pero ibig sabihin, hanggang tayo sa Revelation, 1,000 years after. Ibig sabihin, ibang termino yun. Kasi natatakot, hindi naman natatakot, kung hindi naman ako natutuwa, pero meron akong alam na posible yung nangyari. Alam niyo, yung isang pinuno ng napakalaking grupo ngayon, ay meron silang binubuo na isang establishment commercial na tanging